Yun, doon ko na parang nawala talaga yung espiritu ko. Yung unang encounter. Kasi yung private kasi may kami noon. Maraming karga, di ba? Sobrang bigat. Pag engage, drop, ha? Pag dapa mo, para na akong ahas na hindi na makagalaw. Wala akong makita na tropa. Wala nang tropa nagsabi nga, dito ka long, dito ka dito. Wala nang nag-guide. Parang hayaan ka lang, hayaan ka. Yung respect ko dun, kasi nung time na yun, naghanap kami ng ulo ng 44 IB. Nahanap yung ulo kasi pinutol ng kalaban. May napuputan na. Napuputan na. Ano yun, 2000 to. Yun na, hanggang kubang hanap-hanap kami noon na doon sa may meeting doon sa may tubigan. Yung leading mo kami. Yun, lumipat talaga yung kuwan ko doon. Naranasan sa buhay ko nung private pa. Hanggang nag-PFC ako, nag-ranger ako. Nung sa part ng Lanao 2003. Yun, muntik na nung namatay si Sergeant Let Flores. Sergeant Let Flores. Yun nga, yung inakyat kami yung isang high ground. Tapos, bago kami pumasok doon, gabi pang engagement doon. Nangyari. Pero private ka pa rin tayo? Private. Yung pumunta ko sa may puno ng kahoy sa gitna. Kasi, yun nga, parang diskarte na lang eh. Ganon. Na-snipe ako doon. Yung time na na-snipe ako, doon galing sa kanan, pumutok ko yung sa likod, yung sa batalyon. Hindi ko makakalimutan yun, si Master, retired na yun Master Samson. Kasi yung 16 ng tropa, si Sergeant Arnejo, iniwan yung 16 niya, pinalitan ng M23. Iniwan sa batalyon sa baba. Yung siguro nakita niya na grabe ng fight sa taas, open yun yung bagong kaingin. Pumasok kayong kalaban doon na doon sa may puno nakapaksol. Dandahan namin. Tapos muna ako sa may puno, yun nga, na-snipe ako. Na-snipe ko, tagilid na naman ako dito. Pag tagilid ko dito sa bandang kaliwa, kasi kanan naman ang tumira. Pag ganun sa kaliwa, tumira ng batalyon yun. 60. Sagip ka? Oo. Sagap ka man doon. Umakyat ng balay. Sabi ko sa tropa, may dumikit din sa tropa. Sa isang puno, 8 na kami doon Sabi ko, galing mo sa baba yung Kajin, galing yung putok. Yung 60. Tinawagan sa radyo. Tapos yun nga, lumipat naman ako sa unahan. Lumipat hanggang nag-advance nakuha na yung doon. Pinakamasukal. Ngayon, nag-halt kami. Yung halt na time na yun, yung halt kami na time na yun, mag-rewater. Tapos mag-resupply kung ng chopper. Ngayon, may isang tropa na magkuha na raw doon sa baba na supply. Ngayon, wala akong kabady. Wala akong body sa akin na senyor. Parang dala kong galon. Pag ginagalong kong galon ngayon, tinapon ko. Tapos pag kinuha ko ulit, pumutok. Yung pumutok, pumunta kay sa direction kay CEO, kay Captain Dingley noon. Doon sa ulo niya yung tama. Tapos dumaan ako, sabi na, Long, saan galing yung putok? Siyempre, hindi bata alam yung mapa, private pa ako noon Sabi ko, sir, dito sa banda dito, sir. Tinan niya yung mapa, pag gano'n mang trail. Yung ridge line, pag gano'n ang ridge line, paakyat. O na hilltop.
Yun ang nangyari doon. At tapos ng resupply, fix ng tropa, ngayon si Master Alberto, leading si Master ano nun, leading si Master Tarok. Nag-ano si Master Alberto ngayon, nga sila na papasok. Yung pumasok nandun ko laban, naghintay. Pagdikit lang ngayon, kasi isang tao lang makapasok sa kuwan eh. Really. Pukpukan na doon. Pag by-bounce niyan eh. Ni Master Sergeant Let Flores. Dito rin tumama nun. Liig. Yung wounded nun si Master Elogores na puwit din. 2-3 nakatama dun. Dikitan yun. Masyadong malapit talaga. Saan parte yan? Sa Linamon, Pantoragat. Part ng Pantoragat. Lanao. Ay, ano siya? Kaya ano yun, Commander Bravo. Commander Bravo. That time Commander Bravo nga. On the spot yun, sir. On the spot. Kaya na ano yun, natagal naman na istambayan nung area. Kasi request pa kami ng papatakan yung pinakataas. Yung patak nga, malapitan lang, yung sharp nila, dyan sa amin. Ganun na yung instruction. Kasi kailangan talaga. Ano yung accomplishment mo sa unit, Master? Accomplishment mo sa unit mo o lahat ng unit mo na hindi mo rin makalimutan? Siguro, hindi man talaga ako halos may encounter man ako. Yung halos man sa team ko, magdalawang tao, sila makarecover. Hindi man talaga, sa akin lang na yung anong binigay sa akin, sa encounter. Yan naman ang ko ang plus ko sa armed forces. Tulong sa Lalo na ngayon sa school ka na, staff ka. Kasi kira, kami naman iba. Kasi hindi man talaga sabi mo, makarecover ako nito. Diba? Nandyan na yung baril, di mo pa makuha. Ako magpasalamat ako, tropa makuha ng tropa. Minsan kaya mag-volunteer nga ako, mag-leading. Yung si Master Baynusa, yung time na yun na dito sa may NP area. Ayaw na, parang alanganin parang ayaw ng leading. Nag-volunteer ako doon, kami papasok. Salamat ko. Kung hindi kami volunteer, hindi maka-recover yung tropa. So, pero ano yung pinakamahirap, pinakamadramang araw mo nung nasa field ka? Dami yung siyempre, yung panay, walang uwian. Walang uwian talaga yung bagbag. Yung part ng hindi ko makalimutan, part ng Butuan. Kunting pa lang, hindi pa natuyo yung, nilaba mo. May uber na naman binigay sa akyat na naman. Kasi, wala, part ng trabaho eh. Yan ang mga dyan. Pero ano yung pinakamasayang araw? Pinakamasayang araw ko, yung siguro yung makauwi ko sa pamilya. Yun ang ko eh. Makauwi sa pamilya kasi yung buhay natin, hindi man alam makabalik tayo eh. Yun ang mga ko. So yun lang yung talaga yung kaligayahan. Kaligayahan, pamilya. Okay, marunong ka na naman pabalik. Pero ang pinakamalungkot? Pinakamalungkot yung yun ang pinakamalungkot na na magkasakit yung anak na kailangan mo makauwi ka. Emergency. Na time na hindi ka papayagan. Masakit yun. Malungkot ka doon, di ba? Yun talaga. Sa part namang trabaho, ginagampanan naman natin. Pero yung time ng kasi pamilya, may emergency, kailangan ka talaga. Lalo nung dalawa lang sila. Walang ibang maasahan. So, grabe din yung sakripisyo ng isang soldado na hindi makauwi. Yun talaga. Kasi, may inanong nga sa akin. May isang senior ko nung sabi sa akin. Pinipili ako sa dalawa. Asahan ba ako sa Gold Soldier o Gold Father?
Hindi ko pwede. Dapat, bilang sabi ko sa kanya, wala ko mapili sa isa. Doon ako sa dalawa. Hindi ka man maging good soldier kung hindi ka good father. Diba? Ano dapat dalawa? Dalawa dapat. Bang i-balance mo siya. Na good soldier ka. Diba? Naging good soldier ka pero hindi ka umuwi sa pamilya mo. Wala pa, useless pa rin. Naging good father ka, palagi ka sa pamilya, serbisyo, wala naman. Baho ka naman sa trabaho mo. Parang Balance. successful ka sa isa, dapat successful ka rin. Equal ka. Sa training mo, Master, ano yung hindi mo makalimutan ng mga karanasan? CS. Ba? CS siguro, part siguro ng yan yung nag-CS ako kahit wala kang kasalanan sa part ng training. Ano ka pa rin? Parang, iwan ko, kahit wala kang kasalanan na pinapaparusahan ka. Pero may purpose na. May purpose. Ako, nung nag-CS ako hanggang ngayon, kalog ko yung pa ako. Hanggang ngayon, nandiyan pa yung kalog. Nag-ranger ko, kalog to, tumatakbo ko. Lahat ng schooling ko, kalog ang pa ako. Pero hindi ako nanghina. Kasi nung time nyo talaga is authorized lahat. Authorized lahat kung isipin natin nun. Pinagdaanan namin sa CS lang yun. Doon nasira yung pakama. Kalog talaga siya. Kailan? Pero ngayon, sa edad ko ngayon, doon na. Kahit nag-operate ako last nung platoon sergeant ako sa company. Di na ako operate na lalo ng pag-exit. Ako, may sinilas na ako na pick. Baon ako dyan. Kasi talo na ako sa mga kabataan pag-exit. Lalo kung ilang ilog na daanan mo. Tuloy-tuloy na. Mamaga naman yung pako. Yung silalim may damage kasi silalim niya na kalog. Hindi siya pwede palagi nakababad sa tubig. Pero, gawa pa rin akong paraan na pakita ko pa rin na kaya ko sa tropa. Hindi mo ginawang dahilan yun. Hindi dahilan na May naramdaman ako. Pero, talagang tinitix mo lang. TS, oo. Pero ngayon, sa edad na yun, talaga siya. Hindi na pwede. Kaya minsan sa time na lakaran niya sa taas, hindi na makapasok yung kumbat ko na magana. So, doon mo yan nakuha ng sige sa kanila. CS to. Bilang isang sundalo, sa pagsiservisyo mo sa bayan, Master, 23 years, 24. Kung may mensahe ka sa ating mga kabataan Pilipino, kung may message ka lang, civilian, ano yung mensahe mo sa kanila? Yung ko lang, yung gustong mensahe ko lang sa mga bagong tubo ngayon. Ay, kung gusto sa mong pumasok sa pangsundalo, dapat ka pa lang sa high school ka pa lang physical fit ka na. Mahilig ka sa kumbaga ka sa sport. Pagdating sa training, hindi ka na mahirapan. Yun naman sa akin kasi halos naman kung hindi ka sanay sa hirap. Mahirapan sa training. Yan lang sa akin para advance yung nila. Bata pa lang nahubog na sa exercise sa mga sport. Dito ngayon, Master, sa Isarans, matagal ka na dito sa school as instructor. Mula nung 2019. Dito ka na natuturo. Lang ko dyan sa nasa ko 2019. Galing ako Tredok bago napunta dito. Okay. So, kumbaga nahasaan ka rin talaga sa pagtuturo. Hindi naman. Siguro lumaki ako sa field eh. Nabigla din ako sa sarili ko. Na napunta sa school. Kasi hindi sanay yung ko. Pero ano yung adjustment mo from field tapos bigla kang nagiging instructor? Motivate lang. Kumbaga bilang ranger.
Hindi mapahiya. Oo. Study. Yung habang bago magturo, mag-study ako noon. Nag-IDT, sabi ko, computer. Hindi ako maano sa computer talaga. Nahasa din sa computer. Tapos nung nandun ako sa percentage, nahasa ako doon kasi rotation kami doon. Yun. Kasi ayoko rin na bilang ranger na mapahiya na ranger ka tapos hindi mo panindigan ba ganun. Iba talaga naman. Pero ano yung pinaka-specialty mo as instructor? Sa pagdating ko kasi dito, naging ano ko dito, city combat lifesaver ang ano namin dati dito. Unang, kasi iba galit ng BMAC, AMAC, ako sa, ano lang ako sa Amerikano. Combat lifesaver talaga experience talaga. Experience. Yung tinuturo. Oo, more on experience. Lalo dun sa may, yung ano ko naman, idagdag ko naman yung experience kanila kung ano yung nangyari. Para at least, ma-aware sila kung nandun na sa tao. Sa field. Ano yung pinaka-fulfillment ng instructor sa mga estudyante? Fulfillment? Ano lang? Sa akin, yan ang mga pinaka-fulfillment po na makita mo sa estudyante na bilang instructor na nagawa mo. Ano yung mentoring, yung experience ko, i-share ko sa kanila. Makita mo na matuto sila na pagdating panahon magkita, parang tested, ganun ba? Okay, oo. Nandun, at least nandun. Masaya ako doon. Na Mr. Thank you. Meron naman ng ibang estudyante na nag-thank you sa akin. At least, parang sabi mo na sa sarili mo, may nagawa ka na. May natutunan ka na. Normal man talaga na, kumbaga, stricto ka sa estudyante. Hindi man na lahat na bagay stricto ka rin. At least, i-sharing mo yung ano mo, alaman mo dun sa, lalo na sa galing ka sa field. Ano yung hindi mo makalimutan ng mga estudyante mo sa loob ng ilang taon na paghawak mo dito? Ano yung ano lang, yung iba na makita mo na mahina, hindi ko makalimutan. Tanong ko sarili, parang naawa ko na nandito sila na nahirapan. Yung nasabi ko kanina, dapat bago sila pumarok sa sundalo, yan muna sa sarili. Dandahan. Kaysa dito, mabigla kasi sila yung sumbara, lalo sa atin, sa training dito sa Scout Ranger, iba talaga. I-compare sa